Sa bawat gabi sa loob ng maraming taon, pinanood natin siya. Mula nang maging Cardo Dalisay siya sa primetime hanggang nang maging tanggol sa mga eskinita ng Quiapo. Alam ng bawat Pilipino kung sino si Coco Martin sa harap ng kamera. Pero ngayon, itatago natin saglit ang kanyang pagiging bida at titignan natin ang isang bagay na hindi palaging napag-uusapan. Ang tunay na sukat ng kanyang kayamanan, isang janitor na walang garantiyang bukas. Isang lalaki na nagbibilang ng barya para mabuhay at ngayon isang taong nagtatayo ng mansyon para sa taong mahal niya, may koleksyon ng mga sasakyan na kaya lang ng iilan at may negosyong para sa masa. Gaano na ba talaga kayaman si Coco Martin? Bilyonaryo na ba? Malalaman ninyo lahat sa video na ito ang kanyang mga bahay, kotse, negosyo at ang sagot sa tanong na inaabangan ninyo. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber, at maging sa ating growing PH Headlines community. Maraming salamat po. Ang tunay niyang pangalan ay Rodel Pacheco Nascianceno. Ipinanganak noong November 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila at lumaki sa Novaliches, Quezon City. Artista siya, direktor, producer at screenwriter. Kilala ng dalawang henerasyong Pilipino. Yung mga nanood kay Cardo Dalisay sa FPJs Ang Probinsyano at yung mga sumunod kay Tanggol sa FPJs Batang Quiapo. Parehong mga palabas na nagtapos na at pagkatapos ng mahigit isang dekada sa pinakamataas na posisyon ng Philippine Primetime, ito ang tamang panahon para sagutin ang tanong na hindi palaging napag-uusapan. Gaano na ba talaga siya kayaman? Hindi naging madali ang simula. Nang maghiwalay ang kaniyang mga magulang ng maaga, ang kanyang lola Matilde ang nag-alaga sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Sa mga panahon ng kahirapan sa Novaliches, madalas siyang pumunta kasama ang kanyang lola sa simbahan ng Quiapo sa Maynila para humingi ng gabay sa itim na Nazareno. Hindi niya alam noon na magiging bida siya sa isang teleserye na may pangalan ng parehong lugar ng kanyang pinagdadasalan. Para matustusan ang kanyang pag-aaral, una sa Jose Abad Santos Memorial School sa North EDSA, Quezon City at paglaon sa National College of Business and Arts kung saan niya kinuha ang Hotel and Restaurant Management. Nagtrabaho si Coco sa lahat ng posibleng trabaho. Waiter sa Max's Restaurant sa Fairview, barista, merchandiser, driver at flyer distributor. Pagkatapos makapagtapos, pumunta siya sa Alberta, Canada para maging OFW. Nagtrabaho bilang janitor sa isang bingo parlor. May nagalok sa kanya ng mas magandang trabaho ngunit hindi naging maayos ang kasunduan. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya sa Pilipinas na walang garantiya at walang siguradong kinabukasan. Para sa marami, katapusan iyon ng pangarap. Para kay Coco, simula pa lamang. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay nagbukas ng isang pintuan, ang leading role sa indie film na Masahista noong 2005 sa direksyon ni Brillante Mendoza. Kasabay ng pelikula ay isang imbitasyon para dalhin ito sa 58 Locarno International Film Festival sa Switzerland. Ayon sa isang panayam, nag-isip si Coco na gamitin ang biyaheng iyon. Katulad ng ginawa niya sa Canada, may bahagi ng isipan niya na nag-iisip pa rin ng pagiging OFW sa pagkakataong ito sa Europa. Ngunit isang gabi bago siya umalis sa kanyang hotel sa Switzerland, dumating ang mensahe. Nanalo ang masahista ng Golden Leopard Award para sa video competition, ang pinakaprestihiyosong parangal sa kategoryang iyon ng festival. Napilitan siyang tanggapin ang award kasama ang kanyang direktor. Suot ang purple na barong. Mula roon, walang pag-atras na naging posible. Noong 2008, dinala ni Coco ang pelikulang Serbis sa pangunahing kompetisyon ng 61st Cannes Film Festival, isa sa mga pinaka-prestihiyosong film festival sa buong mundo. At noong September 28, 2015, sinimulan ang FPJs Ang Probinsyano, isang teleserye na tumagal ng 7 taon, 9 na season at higit sa 1,600 episodes at siyang naging pinakamahabang teleserye sa kasaysayan ng Philippine television
buwan bago opisyal na natapos noong August 12, 2022. Hindi pa tapos. Noong February 13, 2023, sinimulan ang FPJ's Batang Quiapo at sa loob ng 3 taon, nanguna ito ng walang putol sa primetime ratings. Sa pinakamataas nitong punto, ayon sa Nielsen Philippines, umabot ito sa 16.8 people rating. Natapos ito noong March 13, 2026. 3 araw pagkatapos, nag-premiere ang kanyang bagong palabas na si Gabo kasama si Julia Montes. Dahil kahit gusto niyang magpahinga, hindi niya kayang iwan ang kanyang koponan. At bago pa natapos ang Batang Quiapo, may isang sandali na nagpaalala sa lahat kung gaano kalayo na ang narating ni Coco. Noong December 2024, itinalaga siya ng Toyota Motor Philippines bilang brand ambassador ng Next Generation Toyota Tamaraw. Bakit espesyal ito? Sa isang panayam, ibinahagi niya na noong bata siya sa Novaliches, ang isa sa kanyang mga trabaho ay ang maglinis ng FX Tamaraw ng kanyang tito. Ang bayad, 20 pesos bawat beses. Batang Tamaraw ako sabi niya habang nakaharap sa sasakyan na ngayon ay nagtataglay ng kanyang sariling mukha sa advertisement. Kapag pinag-usapan ang kayamanan ni Coco Martin, una sa lahat ang kanyang bahay. Nakatayo sa isang eksklusibong subdivision sa Fairview, Quezon City, ang kanyang 2,000 square meter na tahanan. Naglalaman ito ng swimming pool, home cinema, bar, 2 kusina, gym at gazebo. Isang tahanan na para sa mga bisita ay animoy nasa resort. Ngunit para kay Coco, ito ang resulta ng maraming taon ng pagsusumikap sa trabaho. Ang tagal ginawa yung bahay kasi ipon. Sabi niya sa Yes Magazine noong 2015. Mula noong 2000 hanggang 2015, unti-unti niyang itinayo ang bahay. Walang utang sa bangko, puro ipon. Nagsimula siya sa mas maliit na lote at dahan-dahan niyang binili ang mga katabi nito hanggang sa maging 2,000 square meter ang kabuuan. Halos 15 taon ng pagtitipid para sa isang bahay na nararapat sa kanya. At may isa pang bahay na kasalukuyang itinatayo ni Coco, ngayon para sa kanyang mahal na si Julia Montes. Sa isang pakikipanayam kay journalist Karen Davila noong 2025, kinumpirma niya na nagpapatayo siya ng bagong tahanan bilang paghahanda para sa kanilang kinabukasan. Kapag tapos na ang bahay, saka na niya aayusin ang lahat. Hindi pa nalalaman ng publiko ang buong detalye, ngunit batay sa lahat ng alam natin kay Coco, tsak na hindi ito basta-basta. Kung ang kanyang tahanan ay nagpapatunay ng kanyang sipag, ang koleksyon ng kanyang mga sasakyan naman ay nagpapatunay ng tagumpay. Sa garahe ng kanyang mansyon sa Fairview ay nakaparada ang mga sasakyan na maiinggit ang kahit sinong mahilig sa kotse. Mayroon siyang red Mini Cooper, white Dodge Challenger at black BMW. Mga sasakyang nakita ng publiko sa isang home feature noong 2014. Para sa karamihan, ito na ang luxury. Para kay Coco, entry level pa lang ito ng kanyang koleksyon. Mayroon din siyang Jeep Wrangler na may espesyal na Black Rhino Armory wheels. Ang 4 na gulong pa lang dito ay nagkakahalaga ng 75,000 pesos ayon sa pep.ph noong 2018. Hindi pa kasama ang sasakyan mismo. At ang Toyota FJ Cruiser niya na naka-wrap sa matte camouflage ay madalas makita sa kanyang social media. Para naman sa mga naghahanap ng classic, may Toyota Land Cruiser BJ40 siya. Isang vintage na sasakyan na ginawa sa pagitan ng 1960 at 1984 at isang tunay na hinahangaan ng mga car enthusiast sa buong mundo. Ngunit ang pinakabida ng kanyang koleksyon ay ang 1967 Ford Mustang Shelby GT500. Ang parehong modelo ng Eleanor sa pelikulang Gone in 60 Seconds. Noong 2017 at 2018, iniulat ng Top Gear Philippines at pep.ph na ang ganitong Shelby ay nagkakahalaga ng mahigit 11 million pesos. Ayon sa mga ulat, may Mercedes AMG G63 rin si Coco sa kanyang koleksyon, isang luxury SUV na ayon sa opisyal na listahan ng Mercedes-Benz Philippines ay nagkakahalaga ng 22.99 million pesos. At sa ABS-CBN Ball noong 2025,
dumating si Coco at si Julia Montes sa isang Tesla Cybertruck, isang dekuryenteng sasakyan na may halagang humigit kumulang 17.5 million pesos batay sa mga ulat. Bukod doon, kilala rin si Coco sa kanyang koleksyon ng mga motorsiklo at big bikes. Habang binibilang ninyo sa isip kung magkano na ang kabuuan ng kanyang mga sasakyan, tandaan ninyo, hindi pa yon ang lahat. Hindi lang artista si Coco Martin, malinaw na nagpapatunay na isang negosyante rin siya. Sa likod ng kamera, pinapatakbo niya ang CCM Film Productions, ang sariling production company na nagbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa kanyang karera at mga proyekto. At mula noong February 2023 hanggang March 2026, nagsilbi rin siyang isa sa mga producer ng FPJ's Batang Quiapo, kasama si Julia Montes bilang co-producer. Ngunit ang pinaka hindi inaasahang negosyo niya ay inilunsad niya noong November 11, 2024, ang Bida dishwashing liquid ng kanyang kumpanyang Coco Plus. Action star na naglulunsad ng dishwashing liquid? Para kay Coco, malinaw ang dahilan. Kung nasaan ako ngayon, yung opportunities, sila yung sumuporta sa akin. Kaya kapag may ganito akong pagkakataon, ako naman ang lumalapit sa kanila. Sabi niya sa Philippine Star noong 2024. Ang bida ay para sa masa, ang parehong masa na sumuporta sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa larangan ng endorsements, kabilang sa kanyang mga brand ang San Miguel Beer, Right Med, Mang Inasal, at ang Toyota Motor Philippines. At ngayon, ito na ang sagot. Binilang ninyo ang kanyang mga sasakyan mula sa Mini Cooper hanggang sa Mercedes-AMG G63. Nakita ninyo ang kanyang dalawang bahay. Nakilala ninyo ang kanyang mga negosyo at endorsements. Lahat ng iyon ay nagbubuod sa isang numero. Base sa mga kilalang talaan ng kayamanan sa buong mundo, ang tinatayang net worth ni Coco Martin ay nasa mahigit 1 bilyong piso. Oo, ang dating janitor mula Novaliches ay bilyonaryo na. Hindi lang iyon isang numero. Iyon ang resulta ng 15 taon ng pagtitipid para sa isang bahay na walang utang, ng isang artista na nagsimula sa pagkuha ng 20 pesos para sa paglilinis ng isang sasakyan at naging mukha ng parehong brand ng sasakyan. Bilyonaryo na ba si Coco Martin? Base sa mga ulat, lahat ng indikasyon ay nagsasabi na oo. At yan ang kwento ng tagumpay at kayamanan ni Coco Martin. Sa lahat ng nakita ninyo ngayon, aling bahagi ng kanyang buhay at tagumpay ang pinaka nakapagpabilib sa inyo? Ang kanyang mga sasakyan, ang bahay na ipon-ipon niya ng 15 taon, o ang Bida dishwashing liquid na ginawa niya para sa masa? Comment down below at sabihin sa amin kung ano ang sagot ninyo. Ikomento mo na rin sa ibaba ang opinion mo tungkol sa topic na ito, at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna magtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan. Stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.